Kabanata 13, Ang Tagumpay. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 5 hanggang 11, Marcos Kapitulo 1 versikulo 12, 13, Lucas Kapitulo 4 versikulo 5 hanggang 13. Nang magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal, at inilagay siya sa taluktok ng templo, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ihulog mo ang iyong sarili, sapagkat nasusulat, ibibigay niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka mabaligtad ang iyong paa sa isang bato." Ipinapalagay ngayon ni Satanas na nakilala niya si Jesus sa kanyang sariling lupa. Ang tusong kalaban mismo ang naglalahad ng mga salita na nagmula sa bibig ng Diyos. Siya ay nagpapakita pa rin bilang isang anghel ng liwanag, at ginagawa niyang maliwanag na siya ay pamilyar sa kasulatan, at nauunawaan ang kahalagahan ng kung ano ang nakasulat. Gaya ng ginamit ni Jesus noon ang salita ng Diyos upang suportahan ang kanyang pananampalataya, ginagamit na ito ngayon ng manunukso upang harapin ang kanyang panlilinlang. Sinasabi niya na sinusubok lamang niya ang katapatan ni Jesus, at ngayon ay pinupuri niya ang kanyang katatagan. Habang ang tagapagligtas ay nagpakita ng pagtitiwala sa Diyos, hinimok siya ni Satanas na magbigay ng isa pang katibayan ng kanyang pananampalataya. Ngunit muli ang tukso ay pinangungunahan ng pag-uudyok ng kawalan ng tiwala, kung ikaw ay anak ng Diyos. Natukso si Kristo na sagutin ang kung, ngunit umiwas siya sa kaunting pagtanggap sa pagdududa. Hindi niya isa sa panganib ang kanyang buhay upang makapagbigay ng katibayan kay Satanas. Naisip ng manunukso na samantalahin ang pagiging tao ni Kristo, at himukin siya sa pagpapalagay. Ngunit habang si Satanas ay maaaring humingi, hindi niya mapipilit na magkasala. Sinabi niya kay Jesus, "Ihulog mo ang iyong sarili," batid na hindi niya siya maibaba, sapagkat ang Diyos ay mamagitan upang iligtas siya. Hindi rin mapipilit ni Satanas si Jesus na ibagsak ang kanyang sarili. Kung hindi pumayag si Kristo sa tukso, hindi siya madadaig. Hindi lahat ng kapangyarihan ng lupa o impyerno ay maaaring pilitin siya kahit kaunting antas na talikuran ang kalooban ng kanyang ama. Hindi tayo kailanman mapipilit ng manunukso na gumawa ng masama. Hindi niya makokontrol ang mga isipan maliban kung sila ay ibibigay sa kanyang kontrol. Ang kalooban ay dapat pumayag, ang pananampalataya ay dapat bumitaw sa pagkakapit nito kay Kristo, bago magamit ni Satanas ang kanyang kapangyarihan sa atin. Ngunit ang bawat makasalanang pagnanasa na ating pinahahalagahan ay nagbibigay sa kanya ng saligan. Bawat punto kung saan hindi natin maabot ang banal na pamantayan ay isang bukas na pinto kung saan siya makapasok upang tuksuhin at sirain tayo. At ang bawat kabiguan o pagkatalo sa ating bahagi ay nagbibigay ng pagkakataon para sisihin niya si Kristo. Nang sipiin ni Satanas ang pangako, ibibigay niya sa kanyang mga anghel ang pag-uutos sa iyo. Inalis niya ang mga salita, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan, ibig sabihin, sa lahat ng paraan ng pagpili ng Diyos. Tumanggi si Jesus na lumabas sa landas ng pagsunod. Habang nagpapakita ng ganap na pagtitiwala sa kanyang ama, hindi niya ilalagay ang kanyang sarili, nang hindi inaanyayahan, sa isang posisyon na mangangailangan ng interposisyon ng kanyang ama upang iligtas siya mula sa kamatayan. Hindi niya pipilitin ang providence na sumagip sa kanya, at sa gayon ay nabigo sa pagbibigay sa tao ng halimbawa ng pagtitiwala at pagpapasakop. Ipinahayag ni Jesus kay Satanas, nasusulat muli, "Huwag mong subukan ng Panginoon mong Diyos." Ang mga salitang ito ay sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel nang sila ay nauuhaw sa disyerto, at hiniling na bigyan sila ni Moises ng tubig, na sumisigaw. Nasa atin ba ang Panginoon, o wala? Exodo Kapitulo 17 versikulo 7. Ang Diyos ay gumawa ng kamangha-mangha para sa kanila, gayunpaman sa problema ay nag-alinlangan sila sa Kanya, at humingi ng katibayan na siya ay kasama nila. Sa kanilang kawalan ng pananampalataya ay hinanggad nilang ilagay siya sa pagsubok. At hinihimok ni Satanas si Kristo na gawin ang parehong bagay. Nagpatotoo na ang Diyos na si Jesus ay kanyang anak, at ngayon upang humingi ng patunay na siya ang anak ng Diyos ay maglalagay ng salita ng Diyos sa pagsubok, tinutukso siya. At gayon din ang paghiling niya hindi ipinangako ng Diyos. Ito ay magpapakita ng kawalan ng tiwala, at tunay na nagpapatunay, o nakatutukso, sa Kanya. Hindi natin dapat iharap ang ating mga petisyon sa Diyos upang patunayan kung tutuparin niya ang Kanyang salita, ngunit dahil tutuparin niya ito, hindi para patunayan na mahal niya tayo,
kundi dahil mahal niya tayo. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan siya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya nga, at siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga nagsisihanap sa Kanya. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 6. Ngunit ang pananampalataya ay hindi kaugnay sa pagpapalagay. Tanging ang may tunay na pananampalataya ay ligtas laban sa pagpapalagay. Sapagkat ang pagpapalagay ay huwad na pananampalataya ni Satanas. Inaangkin ng pananampalataya ang mga pangako ng Diyos, at nagbubunga ng pagsunod. Inaangkin din ng presumption ang mga pangako, ngunit ginagamit ang mga ito tulad ng ginawa ni Satanas, upang ay dailan ang paglabag. Ang pananampalataya ang umakay sa ating mga unang magulang na magtiwala sa pag-ibig ng Diyos, at sumunod sa kanyang mga utos. Ang pagpapalagay ay umakay sa kanila na labagin ang kanyang batas, sa paniniwalang ang kanyang dakilang pag-ibig ay magliligtas sa kanila mula sa bunga ng kanilang kasalanan. Hindi pananampalataya ang nag-aangkin ng pabor ng langit nang hindi sumusunod sa mga kondisyon kung saan ipagkakaloob ang awa. Ang tunay na pananampalataya ay may pundasyon sa mga pangako at probisyon ng kasulatan. Kadalasan kapag nabigo si Satanas sa kapana-panabik na kawalan ng tiwala, nagtagumpay siya sa pag-akay sa atin sa pagpapalagay. Kung maaari niyang maging dahilan upang mailagay natin ang ating sarili ng hindi kinakailangan sa daan ng tukso, alam niya na sa kanya ang tagumpay. Iingatan ng Diyos ang lahat ng lumalakad sa landas ng pagsunod, ngunit ang pag-alis dito ay ang pakikipagsapalaran sa lupa ni Satanas. Doon tayo siguradong babagsak. Iniutos sa atin ng tagapagligtas, magbantay kayo at manalangin, upang hindi kayo ipasok sa tukso. Marcos Kapitulo 14 Versikulo 38. Ang pagmumuni at panalangin ay mag-iwas sa atin mula sa pagmamadali ng hindi inaanyayahan sa daan ng panganib, at sa gayon ay dapat tayong maligtas mula sa maraming pagkatalo. Gayunpaman, hindi tayo dapat mawalan ng lakas ng loob kapag sinasalakay ng tukso. Kadalasan kapag inilagay sa isang pagsubok na sitwasyon ay nagdududa tayo na ang Espiritu ng Diyos ay nangunguna sa atin. Ngunit ang pangunguna ng Espiritu ang nagdala kay Jesus sa ilang upang tuksuhin ni Satanas. Kapag dinadala tayo ng Diyos sa pagsubok, may layunin siyang gagawin para sa ating ikabubuti. Hindi ipinagpalagay ni Jesus ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pagpunta ng walang problem sa tukso, ni hindi siya sumuko sa kawalan ng pag-asa nang dumating ang tukso sa kanya. Hindi rin dapat tayo. Ang Diyos ay tapat, na hindi papayag na kayo ay tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, ngunit kasama ng tukso ay gagawa rin siya ng paraan upang makatakas, upang ito ay inyong matiis. Sabi niya, mag-alay sa Diyos ng pasasalamat, at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita, at luluwalhatiin mo ako. Unang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 13, awit Kapitulo 50 Versikulo 14, 15. Nagwagi si Jesus sa ikalawang tukso, at ngayon ay ipinakita ni Satanas ang kanyang sarili sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi siya lumilitaw bilang isang kahindek-hindek na halimaw, na may baak na mga paa at mga pakpak ng paniki. Siya ay isang makapangyarihang anghel, bagaman nahulog. Ipinahahayag niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng paghihimagsik at Diyos ng mundong ito. Inilagay si Jesus sa isang mataas na bundok, pinalampas ni Satanas ang mga kaharian ng mundo, sa lahat ng kanilang kaluwalhatian, sa malawak na tanawin sa harap niya. Ang sikat ng araw ay nakatambay sa mga templong lungsod, marmol na palasyo, mayayabong na bukid at puno ng mga ubasan. Nakatago ang mga bakas ng kasamaan. Ang mga mata ni Jesus, na kamakailan ay sinalubong ng kadiliman at kapanglawan, ngayon ay nakatitig sa isang tanawin ng walang kapantay na kagandahan at kasaganaan. Pagkatapos ay narinig ang tinig ng manunukso, ang lahat ng kapangyarihang ito ay ibibigay ko sa iyo, at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ibinigay sa akin, at kung kanino ko ibig ay ibibigay ko ito. Kung sasambahin mo ako, ang lahat ay magiging iyo. Ang misyon ni Kristo ay matutupad lamang sa pamamagitan ng pagdurusa. Sa harap niya ay isang buhay ng kalungkutan, kahirapan, at tunggalian, at isang kaiyahiyang kamatayan. Dapat niyang pasanin ang mga kasalanan ng buong mundo. Kailangan niyang tiisin ang paghihiwalay sa pag-ibig ng kanyang ama. Ngayon ang manunukso ay nag-alok na ibigay ang kapangyarihang inagaw niya.
Maaaring iligtas ni Kristo ang kanyang sarili mula sa kakilakilabot na hinaharap sa pamamagitan ng pagkilala sa kataas-taasang kapangyarihan ni Satanas. Ngunit ang paggawa nito ay upang magbunga ng tagumpay sa malaking kontrobersya. Sa paghahangad na itaas ang sarili sa ibabaw ng anak ng Diyos na si Satanas ay nagkasala sa langit. Kung siya ay mananaig ngayon, ito ang magiging tagumpay ng paghihimagsik. Nang ipahayag ni Satanas kay Kristo, ang kaharian at kaluwalhatian ng sanlibutan ay ibinigay sa akin, at kung kanino ko naisin ay ibibigay ko ito, sinabi niya kung ano ang totoo lamang sa isang bahagi, at ipinahayag niya ito upang magsilbi sa kanyang sariling layunin ng panlilinlang. Ang kapangyarihan ni Satanas ay nakipaghiwalay kay Adan, ngunit si Adan ang kahalili ng lumikha. Ang kanyang ay hindi isang malayang tuntunin. Ang lupa ay sa Diyos, at ipinagkatiwala niya ang lahat ng bagay sa kanyang anak. Si Adan ay maghahari sa ilalim ni Kristo. Nang ipagkanulo ni Adan ang kanyang soberanya sa mga kamay ni Satanas, si Kristo ay nanatili pa rin ang nararapat na hari. Ganito ang sinabi ng Panginoon kay Haring Nabucodonosor, ang kataas-taasan ay namamahala sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay ito sa sinumang kanyang ibigin. Daniel Kapitulo 4 Versikulo 17. Magagamit lamang ni Satanas ang kanyang inagaw na awtoridad kung ipinahihintulot ng Diyos. Nang ihandog ng manunukso kay Kristo ang kaharian at kaluwalhatian ng sanlibutan, iminungkahi niya na ibigay ni Kristo ang tunay na paghahari ng sanlibutan, at panghawakan ang kapamahalaan na sakop ni Satanas. Ito ay ang parehong kapangyarihan kung saan ang pag-asa ng mga Hudyo ay inilagay. Ninais nila ang kaharian ng mundong ito. Kung si Kristo ay pumayag na mag-alok sa kanila ng gayong kaharian, malugod nilang tatanggapin siya. Ngunit ang sumpa ng kasalanan, kasama ang lahat ng kaabalahan nito, ay nakapatong dito. Ipinahayag ni Kristo sa manunukso, "Lumayo ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sa pamamagitan ng naghimagsik sa langit ang mga kaharian ng mundong ito ay inialok kay Kristo, upang bilhin ang kanyang paggalang sa mga simulain ng kasamaan, ngunit siya ay hindi binili, siya ay naparito upang magtatag ng isang kaharian ng katwiran, at hindi niya tatalikuran ang kanyang layunin. Sa parehong tukso si Satanas ay lumalapit sa mga tao, at dito siya ay may mas mahusay na tagumpay kaysa kay Kristo. Sa mga tao ay inaalay niya ang kaharian ng mundong ito sa kondisyon na kanilang kikilalanan ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Hinihiling niya na isakripisyo nila ang integridad, ipagwalang bahala ang budi, magpakasawa sa pagkamakasarili. Inutusan sila ni Kristo na hanapin muna ang kaharian ng Diyos, at ang kanyang katwiran, ngunit si Satanas ay lumalakad sa tabi nila at nagsabi, "Anuman ang maaaring maging totoo tungkol sa buhay na walang hanggan, upang magtagumpay sa mundong ito ay dapat kang maglingkod sa akin. Hawak ko ang iyong kapakanan sa aking mga kamay. Maaari kitang bigyan ng kayamanan, kasiyahan, karangalan, at kaligayahan. Dinggin mo ang aking payo. Huwag hayaan ang iyong sarili na madala sa kakaibang mga ideya ng katapatan o pagsasakripisyo sa sarili. Ihahanda ko ang daan sa harap mo." Kaya maraming tao ang nalinlang. Pumayag silang mamuhay para sa paglilingkod sa sarili, at nasisiyahan si Satanas. Habang inaakit niya sila sa pag-asa ng makamundong kapangyarihan, natatamo niya ang kapangyarihan sa kaluluwa. Ngunit nag-aalok siya ng hindi sa kanya upang ipagkaloob, at malapit ng maaga sa kanya. Bilang kapalit ay dinadaya niya sila ng kanilang titulo sa mana ng mga anak ng Diyos. Tinanong ni Satanas kung si Jesus ba ang anak ng Diyos. Sa kanyang summary dismissal ay may patunay siya na hindi siya makakalaban. Ang pagka-Diyos ay sumikat sa naghihirap na sangkatauhan. Walang kapangyarihan si Satanas na labanan ng utos. Namilipit sa kahihiyan at galit, napilitan siyang umatras sa harapan ng manunubos ng mundo. Ang tagumpay ni Kristo ay ganap na tulad ng kabiguan ni Adan. Kaya maaari nating labanan ang tukso, at pilitin si Satanas na lumayo sa atin. Nakamit ni Jesus ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapasakop at pananampalataya sa Diyos, at sa pamamagitan ng apostol ay sinabi niya sa atin, "Paikop nga kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo, at tatakas siya sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo." Santiago Kapitulo 4 Versikulo 7-8. Hindi natin iligtas ang ating sarili mula sa kapangyarihan ng manunukso, na sakop niya ang sangkatauhan,
At kapag sinubukan nating tumayo sa sarili nating lakas, tayo ay magiging biktima ng kanyang mga pamamaraan, ngunit, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid, at ligtas. Kawikaan Kapitulo 18 Versikulo 10. Si Satanas ay nanginginig at tumatakas sa harap ng pinakamahinang kaluluwa na nakahanap ng kanlungan sa makapangyarihang pangalang iyon. Nang makaalis ang kalaban, si Jesus ay nahulog na pagod sa lupa, kasama ang pamumutla ng kamatayan sa kanyang mukha. Ang mga anghel ng langit ay nakamasid sa labanan, na pinagmamasdan ng kanilang mahal na commander habang siya ay dumaan sa hindi maipaliwanag na pagdurusa upang gumawa ng paraan ng pagtakas para sa atin. Tiniis niya ang pagsubok na higit pa sa dapat nating tiisin. Ang mga anghel ngayon ay naglingkod sa anak ng Diyos habang siya ay nakahiga na parang isang namamatay. Siya ay pinalakas ng pagkain, naaliw sa mensahe ng pagmamahal ng kanyang ama at ang katiyakan na ang buong langit ay nagtagumpay sa kanyang tagumpay. Nagpapainit muli sa buhay, ang kanyang dakilang puso ay napupunta sa pakikiramay sa tao, at siya ay humayo upang tapusin ang gawain na kanyang sinimulan, upang hindi magpahinga hanggang ang kalaban ay matalo, at ang ating nahulog na lahi ay natubos. Hindi kailanman matutupad ang halaga ng ating pagtubos hanggang sa ang mga tinubos ay tatayo kasama ng manunubos sa harap ng trono ng Diyos. At habang ang mga kaluwalhatian ng walang hanggang tahanan ay sumasabog sa ating nabighani na mga sentido, maaalala natin na iniwan ni Jesus ang lahat ng ito para sa atin, na siya ay hindi lamang naging isang tapon mula sa makalangit na mga hukuman, ngunit para sa atin ay nakipagsapalaran sa kabiguan at walang hanggang pagkawala. Pagkatapos ay ihahagis natin ang ating mga korona sa kanyang paanan, at itataas ang awit, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan, at lakas, at karangalan, at kaluwalhatian, at pagpapala. Apokalipsis Kapitulo 5 Versikulo 12. Dito nagtatapos ang Kabanata 13. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.